Natapos na ang kontrata ni Vanessa bilang isang OFW sa Middle East. Hawak niyang huling sahod at ang clearance papers na ilang taon din niyang hinintay. Sa maliit na kwartong inuupahan niya kasamang ibang Pinay, tahimik siyang nag-iimpake ng mga pasalubong. Habang sinusuot niya sa maleta ang maliit na pink na bestida, napangiti siya. Magugustuhan to ni Mia. Siguradong yayakapin niya ako pag uwi ko. Napaupo siya sa kama at napabuntong hininga. Ilang taon din siyang nagtiis sa lungkot at homesick para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Lagi niyang iniisip na kahit malayo siya, mabuti naman ang kalagayan ni Mia dahil kasama nitong ama. Naalala niya ang huling video call nila ng asawa. Ayos lang kami dito. Huwag ka na mag-alala. Magpadala ka lang sa katapusan kasi may babayaran pa akong utang. Oo, basta siguraduhin mo may pagkain si Mia at pumapasok sa school Oo, ako nang bahala. Iyon ang paulit-ulit na sagot ni Carlos sa kanya at naniwala naman siya. Dahil mahal niya ang asawa at malaki ang tiwala niya dito. Paglapag ng eroplano sa Naiya, kinakabahan siya sa pananabik. Hindi niya sinabi kahit na kanino na uuwi siya dahil gusto niyang sorpresahin na mag-ama. Sa taxi pa uwi sa probinsya, nakatanaw siya sa bintana habang yakap ang bag na may lamang pasalubong. Konting tiis na lang, makakasama ko na ulit si Mia. Pagdating niya sa kanto ng kanilang barangay, bumaba na siya at naglakad na lang papasok. Gusto niyang namnamin ang bawat hakbang pauwi. Pero bago siya makarating sa kanilang bahay, may eksenang tumambad sa kanya na nagpabagsak ng kalooban niya. Sa tapat ng kapitbahay, nakita niyang pamilyar na batang payat at nakasuot ang kupas na damit. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang anak niya yon. Ale, pahingi po kahit isang taka lang ng bigas. Gutom na po ako. Nanlabo ang paningin ni Vanessa. Napalingon ng bata nang magtama ang mga mata nila. Hindi agad nakilala ni Mia ang kanyang sariling ina. Mama? Binitiwan ni Vanessa ang maleta at tumakbo palapit sa anak. Niluhod niya ito at niyakap na mahigpit. Anak, bakit ka nang hihingi ng bigas? Nasaan ang papa mo? Napayuko si Mia. Wala po siya sa bahay. Lagi po siyang wala. Lumabas ang kapitbahay at may hawak na baso ng bigas. Nako Vanessa, ikaw ba yan? Butit nakauwi ka na. Bakit po ganito na si Mia? Saan napupunta yung padala ko buwan-buwan? Nagkatinginan ng kapitbahay at isa pang nakikinig sa bintana. Nako Iha, hindi mo ba alam? Halos gabi-gabi nasa sabungan si Carlo. Minsan nga may kasama pang babae. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vanessa. Hindi po yan totoo. Pasensya ka na. Pero matagal na namin gustong sabihin sa'yo kaso ayaw naman namin na mga alam. Kawawa si Mia. Madalas dito yan kumakain. Napahigpit ang hawak niya sa anak. Halika na, umuwi na tayo. Pagpasok nila sa bahay, halos hindi niya makilala ang sarili niyang tahanan. Magulo at may mga bote pa ng alak sa mesa. Maya-maya, bumukas ang pinto. Hoy, sino? Natigilan ito na makita si Vanessa. Vanessa, bakit ka nandito? Surprise! Bakit hindi ka nagsabi? Dapat sinundo kita. Para ano? Para maitago mo muna ang kalat mo? O ang babae mo? Namutla si Carlo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Si Mia nang hihingi ng bigas sa kapitbahay habang ikaw nagsusugal at nakikipag-inuman. Hindi yan totoo. Sinisiraan lang ako ng mga yan. Talaga? Ano to? Itinuro niya ang mga bote at ang basong may marka ng lipstick. Kaibigan ko lang. Tama na. Napaiyak na si Mia sa sigawan nila. Mama, huwag na po kayong mag-away. Lumuhod si Vanessa at niyakap ang anak. Hindi na tayo maghihiwalay, anak. Pangako. Tumayo siya at hinarap si Carlo na matalim ang tingin. Kukunin ko si Mia. Aalis na kami. Ano? Hindi pwede. Anak ko din yan. Anak mo? Kailan ka naging ama? Kapag iniiwan mo siyang gutom at inuunan sabong at pambababae? Vanessa, pag-usapan natin to. Wala nang pag-uusapan.
Saan ka pupunta? Wala ka naman trabaho dito. Magkahanap ako kahit maging kasambahay pa ako sa Maynila gagawin ko. Hindi na muling magugutom ang anak ko. Di ka makakaalis basta-basta. Subukan mo akong pigilan. Tahimik na nagtitigan ng dalawa. Si Carlo nang unang sumuko at wala nang nagawa sa kagustuhan ni Vanessa. Kinuha ni Vanessa ang ilang damit ni Mia at inilagay sa maleta. Nanginginig ang kamay niya pero matatag ang naging desisyon niya. Mama, aalis po ba tayo? Oo anak, magsisimula tayo ulit. Vanessa, mag-isip ka naman. Sapat ni Carlo. Matagal na ako nag-isip at ngayon, kikilos na ako. Hinawakan niyang kamay ni Mia at tuluyang lumabas ng bahay. Sa likod nila, narinig pa niya ang sigaw ni Carlo pero hindi na siya lumingon. Sumakay silang mag-ina ng bus patungong Maynila at habang nasa biyahe ay lutang pa rin ang isip ni Vanessa sa mga natuklasan. Hindi niya akalaing gano'n na pala ang nangyayari sa ilang taon niyang pamamalagi sa ibang bansa. Nawala ang gumugulo sa isip niya na magsalita si Mia. Mama, hindi mo na po ba ako iiwan ulit? Napaluha na doon si Vanessa. Hindi na anak, kahit mahirap basta magkasama na tayo. Saan po tayo pupunta? Sa Maynila, doon tayo maghahanap ng bagong simula. Mahigpit niyang niyakap ang anak habang paandar ng bus. Sa dibdib niya ay may halong sakit at takot, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. At sa pag-alis nilang mag-ina patungong Maynila, hindi nila alam kung anong klaseng pagsubok ang naghihintay sa kanila doon. Ngunit sigurado na si Vanessa na mas pipiliin niyang magsimula sa wala kesa naman manatili sa lalaking sumira sa kanilang pamilya. Nakahanap ng matutuluyan na mag-ina sa isang mumurahing apartment sa Maynila. Simple lang pero para kay Vanessa sapat na yun. Basta may masisilungan at makapagsimula sila ng bagong mag-ina. Ibinaba niya 2 maleta at tumingin sa paligid. Anak, ito muna ang bahay natin pansamantala ha? Okay lang po mama, basta kasama kita. Napangiti si Vanessa at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na bago sa kanya ang pasikot-sikot sa Maynila. Dito rin siya nagbanat ng buto noong dalaga pa siya, sa Divisoria, sa mga karinderya at sa kung saan-saan pa. Habang inaayos niya ang mga gamit, lihim niyang kinukwenta sa isip ang natitira niyang ipon. Hindi man ganong kalaki pero sapat para makapagsimula at bumawi muna sa anak. Lumapit si Mia, hawak ang maliit na stuffed toy na pasalubong niya. Mama, dito na po ba tayo titira palagi? Hindi pa sigurado anak, pero dito muna tayo magpapahinga. Masaya po ako mama. Saglit at tumigil si Vanessa. Ilang taon niyang hindi narinig ang ganitong tono sa boses ng anak na walang takot at lungkot. Kinabukasan, maagi siya nagising. Nakatanaw siya sa bintana habang tulog pa si Mia. Naglalaro sa isip niya ang mga alaalang gutom ng itsura ng anak sa probinsya at ang mga nalaman niya sa asawa. Hindi na kita babalikan pa kahit kailan. Napagpasyahan niya na hindi muna siya maghahanap ng trabaho. Gusto muna niyang punan ng mga taong nawala sa piling ng anak. Nang magising si Mia, niyaya niya itong maligo at magbihis. Anak, mamamasyal tayo ngayon. Talaga po? Oo, ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Nagliwanag ang mukha ng bata at sapat na yon para maibsan ang bigat sa dibdib ni Vanessa. Unang pinuntahan nila ang mall na malapit sa kanilang apartment. Mahigpit ang hawak ni Mia sa kamay ng ina habang nakatingala sa matataas na gusali. Mama, pwede po ba tayo kumain doon sa may manok? Sige ba, kung yan ang gusto mo. Umorder siya ng paborito ni Mia na fried chicken, spaghetti at sundae. Habang kumakain, abala si Mia sa pagkukwento. Mama, alam mo po ba, minsan po naglalakad lang ako papuntang school kasi wala akong pamasahe. Napahinto si Vanessa sa pagsubo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko po kayo mag-alala. Lagi niyo pong sinasabi na pagod kayo sa trabaho. Parang may kumurot sa puso niya sa sinabing yun ng anak. Anak, hindi mo kailangang magpakatatag para sa akin. Ako magpapakatatag para sa'yo. Pero nandito ka na po ngayon.
Oo, at hindi na kita iiwan. Pagkatapos kumain, pinasyal niya si Mia sa toy store. Pinili ng bata ang isang maliit na doll at backpack na may disenyo ng paborito nitong cartoon. Mama, pwede po ba ito? Pwede naman, kunin mo na. Yay! Salamat po, Mama! Sapat na ang ngiti ni Mia para gumaan ang loob ni Vanessa. Sa bawat tawa nito, unti-unting naghihilom ang sugat sa puso niya. Maghapon silang naglakad-lakad, kumain ng fishball sa labas, sumakay sa kiddie train at nag-selfie sa bawat puntahan nila. Naramdaman ni Vanessa na hindi na sayang ang mga taon ng pagtitiis niya dahil ngayon magkasama na sila. Nang bandang hapon na, habang kumakain sila ng halo-halo sa isang restaurant, may tumawag sa pangalan niya. Vanessa, ikaw ba yan? Napalingon siya. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya, ang dati niyang kasamahang OFW sa abroad. Lisa? Tumayo ito at niyakap siya. Grabe, hindi kita nakilala agad. Umuwi ka na? Oo, tapos ang kontrata ko. Ako din, for good na. Nagkatitigan sila na parang parehong may gustong ikwento. Ito ba yung anak mo? Ang laki na ha? Hello po! Magalang nabati naman ni Mia. Si Mia, umupo si Lisa sa tabi nila. Kumusta ka na? Kumusta ang asawa mo? Saglit na nanahimik si Vanessa bago sumagot. Hiwalay na kami. Kinuha ko si Mia at umalis kami. Nanlaki ang mata ni Lisa. Ha? Ano nangyari? Mahabang kwento, basta hindi na kami babalik doon. Hinawakan ni Lisa ang kamay niya. Tama lang yan. Minsan, kailangan talagang piliin ang sarili. At ang anak, tumango-tango naman si Lisa. Oo may trabaho ka na ba dito? Wala pa nga Pero wala pa sa isip ko yan. Gusto ko munang makasama si Mia. Alam mo, naghahanap pa ng kasambahay yung amo ko. Napatingin si Vanessa sa kanya. Talaga? Oo, mababait sila. Mag-asawang may isang anak lang. Maayos ang pasweldo at may day off. Hindi pa ako ready magtrabaho agad Naiintindihan ko, pero sayang din. Baka gusto mo lang naman subukan. Ganito na lang. Ibibigay ko sa iyo yung calling card ng amo ko. Nasa kanilang address at number. At kung sakaling magbagong isip mo, tawagan mo lang. Inabot ito ang maliit na calling card. Nakalagay ang pangalan ng isang subdivision sa Quezon City at ang numero ng landline. Salamat, Lisa. Sus, ano ka ba? Walang anuman. Gusto ko lang makatulong. Malaking bagay na to. Nagpaalam na si Lisa matapos ang ilang minuto pa ng kanilang kwentuhan. Pag-uwi nila sa apartment, pagod pero masaya si Mia. Nakahiga ito sa kama habang hawak ang kanyang bagong doll. Mama, saya ko po ngayon. Talaga? Opo, parang birthday ko. Napahiga si Vanessa sa tabi ng anak. Araw-araw kong babawiin ang mga nawala anak. Muling niyakap ni Vanessa ang anak. Nang makatulog na si Mia, kinuha niya mula sa bagang calling card na ibinigay ni Lisa. Tinitigan niya ang pangalan at numero. Kasambahay. Hindi na yon bago sa kanya. Nakapagtrabaho na siya sa kung ano-anong bahay noon bago mag-abroad. Tinupi niya ang calling card at inilagay sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi pa ngayon, pero baka bukas. Humiga na siya at tumingin sa kisame. Nakatulog siyang hindi nag-aalala kung may sapat bang pagkain ng anak niya kinabukasan dahil nasa tabi na siya nito. Sa kanilang tinutuluyang apartment, nagsisimula pa lang ang panibagong yugto ng kanilang buhay. At hindi niya alam na ang simpleng calling card na iyon ay magiging susi sa mas malaking pagbabago sa kanilang kapalaran. Makalipas ang isang buwan, unti-unting nabawasan ang ipon ni Vanessa. Kahit gaano siya magtipid, alam niyang hindi sapat ang pansamantala. Hanggang kailan ako aasa sa ipon? Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya natatakot magtrabaho. Sanay siya sa pagod. Ang iniisip lang niya ay ang pag-iiwanan ng anak. Wala naman kasing kamag-anak at kakilala sa syudad. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Mia, naglakas loob siyang magbukas ng usapan. Anak, paano kung magtrabaho na si Mama? Magtrabaho po? Iiwan niyo po ako? Hindi kita iiwan, anak. Pero syempre may oras na nasa trabaho ako. Saan po ako pupunta? Yun nga yung iniisip ko
Tahimik lang si Mia habang nag-iisip ng solusyon sa ina. Mama, kaya ko naman po mag-isa. Napailing si Vanessa. Hindi ka pa dapat matutong mag-isa sa edad mo. Nang matapos silang kumain, kinuha niya mula sa drawer ang calling card na matagal nang nakatabi doon. Huminga siya ng malalim at dinayal ang numero. Hello po, good morning. Ako po si Vanessa. May nakausap po kayong si Lisa, ang tungkol po sa kasambahay. Agad naman na tumugon ang nasa kabilang linya. Yes, sinabihan kami ni Lisa. Pwede ka bang pumunta ngayon sa opisina for interview lang? Kinabahan si Vanessa sa mabilisang interview sa kanya. Hiring pa din ang mga ito kahit na isang buwan pa rin ang nakakalipas. Ngayon na po agad? Yes, available si Sir ngayon. Kasama ko pong anak ko, ma'am. Wala po kasi akong mapag-iiwanan. Sandaling natahimik ang babae sa kabilang linya. Siguro ay nag-isip pa. Okay lang, dalhin mo. Sabihan ko na lang si Sir. Napapikit si Vanessa sa ginhawa. Maraming salamat po. Pupunta na po kami. Pagdating nila sa Quezon City, napahigpit ang hawak ni Mia sa kamay ng ina. Huminto sila sa harap ng isang modernong gusali na may salaming pinto at naka-engrave ang pangalang Gray Holdings Office. Mama, dito po kayo magtatrabaho? Interview pa lang, anak. Pumasok na sila. Agad na naramdaman ang lamig ng aircon at naamoy ang mabangong loob. Pumunta sila sa may receptionist na naka-uniforme. Yes, ma'am? Ako po si Vanessa. May interview po ako kay Sir. Yes, please have a seat. Inform ko lang po si Sir. Umupo sila sa malambot na sofa. Hindi mapigilan ni Vanessa ang kabahan. Pinagmasdan niya ang paligid, mga painting sa dingding, glass tables at mga empleyadong seryosong naglalakad. Mama, parang hotel. Shh, tahimik ka lang muna ha. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na ang receptionist. Ma'am Vanessa, you may go up 3rd floor. Sir Ranger is waiting. Tumayo na si Vanessa habang nanginginig na ang tuhod. Sa loob ng elevator, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit parang mas mabigat ang interview na ito kaysa sa mga naging amo niya noon. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng isang sekretarya. This way, ma'am. Dinala sila sa isang maluwang na opisina. Malalaki ang bintana at tanaw ang buong lungsod. Sa likod ng malaking mesa, nakatayo doon ang isang lalaki na parang hinulma para sa isang magazine cover. Matangkad ito, siguro'y lampas-6 na talampakan. At ang mga mata nito ay matatalim, parang kayang basahin ng tao sa isang tingin lang. You must be Vanessa. Malalim ang boses ito. Opo, sir. Napatingin si Ranger kay Mia. And this is? Anak ko po, sir, si Mia. Lumapit si Mia at bahagyang yumuko. Good morning po. Bahagyang ngumiti si Ranger. Good morning. Itinuro niyang upuan. Please sit. Umupo si Vanessa habang si Mia ay tahimik na sa tabi niya. 4 years abroad? Opo, sir. Domestic helper din po. Bakit mo naisipang mag-for good na? Sandaling nag-isip si Vanessa. Hindi niya gustong magmukhang kawawa pero ayaw naman niya magsinungaling. Gusto ko na po makasamang anak ko at may personal reasons din po. Personal reasons? Naghiwalay na po kasi kami ng asawa ko. Natahimik bigla si Ranger. Parang sinusuri ang bawat pagsagot niya. At pinaplano mo magtrabaho habang pinapalaki siya mag-isa? Opo. Kailangan din po kasi. Sino mag-aalaga sa kanya kapag na-hired ka? Napayuko si Vanessa. Kung papayagan po ninyo, sana po pwede ko siyang maisama. Wala po kasi talaga akong mapapag-iwanan. Saglit na natahimik ang loob ng silid. Sana alam mong hindi yun karaniwan. Opo, sir. Naintindihan ko po. We value privacy sa bahay. Promise po, hindi magiging sagabal ang anak ko. Marunong naman po siya makinig. Napatingin si Ranger kay Mia. Anong gusto mo paglaki mo? Teacher po. Bakit? Para po marami ako matulungan. May kung anong nagbago sa tingin ni Ranger. Bahagya itong lumambot. Ilan taon ka na? 7 po. Malikot ka ba? Hindi po. Napatawa ng bahagya si Ranger. Honest.
Bumaling na siya kay Vanessa. Malit lang ang bahay namin. Ako lang at ang kapatid kong babae. But I understand your situation. Hindi muna agad nagsalita si Vanessa. Sa staff quarters ka mag-stay. May malit na kwarto doon. Namilog ang mata ni Vanessa. Talaga po? Sa isang kondisyon. Ano po yun, sir? Ang mga responsibilidad mo sa trabaho ay hindi dapat maapektuhan. Kapag nahahati ng atensyon mo sa kanya at sa trabaho, kailangan kitang tanggalin. Opo, gagawin ko po ang lahat para hindi kayo ma-disappoint. We also prioritize education. Kung pati siya mag-i-stay, kailangan niya mag-enroll sa malapit na school. Opo, sir. Pangarap ko din po yun sa kanya. Sandaling nagkatitigan sila. Naramdaman ni Vanessa ang kakaibang presensya na lalaking nasa harapan niya. Hindi ito katulad ng ibang amo na nakasalamuhan na niya. May awtoridad ito pero may respeto. You start next week. Parang nabunutan ng tinig si Vanessa. Ayaw man niyang ipahalata pero masayang masaya siya. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. I hope not. Tumayo na siya at inabot ang kamay. Welcome to the Gray household, Vanessa. Saglitan nag-atubili si Vanessa bago tinanggap ang pakikipagkamay. Naramdaman niya ang mainit at malambot na palad dito. Thank you, Sir Ranger. Salamat po. Saad din ni Mia. Bahagyang umiti si Ranger kay Mia. Study well. Paglabas nila ng opisina, parang nanlalambot ang tuhod ni Vanessa sa kabat sa ginhawa. Mama, ang gwapo po ni Sir. Napahagikik si Vanessa. Shh, huwag kang ganyan. Baka may makarinig. Tsaka mabait din po siya. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang mga mata ni Ranger Gray na seryoso pero may lalim. Parang may sariling lungkot na itinatago. Sa lahat na nangyari sa buhay niya, nakaramdam si Vanessa ng kakaibang pakiramdam. Isang bagong simula na may kasamang hindi niya pa maipaliwanag na tibok sa dibdib. Pero pinigilan niya ang sarili. Trabaho lang to, para kay Mia. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi pa niya alam na ang pagpasok niya sa bahay ng mga Gray ay hindi lang simpleng trabaho. Doon magsisimula ang mas komplikadong yugto ng buhay niya, kung saan susubukin hindi lang ang pagiging ina niya, kundi pati ang puso niya. Kinabukasan din ay maagang nagising si Vanessa. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik sa isang desisyon na ang ginawa niya kahapon, kaya ngayon ay kailangan na niyang panindigan. Inayos na niyang kanilang mga gamit dahil anumang oras ay kakaunin na sila. Mama, lilipat na po talaga tayo? Oo anak, doon na tayo titira sa bahay ng mga amo ko. Malaki po ba bahay nila? Napangiti si Vanessa. Siguro anak. Bandang 10:00 ng umaga may tumawag sa kanya. Ma'am Vanessa, nasa baba na po ako. Hindi niya kabisadong address ng mansyon kaya pinasundo sila ni Ranger. Pagbaba nila, bumungad ang itim at makintab na sasakyan. Maayos ang bisan driver at magalang ang kilos. Ako po si Mang Tony. Inutusan po ako ni Sir Ranger na sunduin kayo. Ah, ganun po ba? Salamat po. Sumakay na silang mag-ina sa likod. Tahimik ang biyahe pero halata ang pananabik ni Mia. Mama, parang artista po tayo. Huwag kang maingay dyan. Ngunit sa totoo lang, may kaba rin sa dibdib ni Vanessa. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng mundo. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking bahay. May fountain pa sa gitna ng hardin at may mga tanim na bulaklak. Mama, dito ta po tayo titira? Oo anak, dito. Bumaba na sila at sinalubong ng isang babaeng nasa 50 pataas ang edad. Ikaw ba si Vanessa? Opo. Ako si Aling Teresita. Ako yung mayordoma dito. Good morning po. Bati ni Mia sa matanda. Ngumiti ng bahagya si Aling Teresita. Magandang bata. Hindi na nagtanong pang matanda kung sino si Mia. Isang tingin pa lang niya, alam na agad ito ang sitwasyon. Halika na, ipapakita ko sa iyong tutuluyan niyo. Pumasok na sila sa loob ng mansyon. Nakakamangha ang malaking chandelier sa gitna at ang malawak na sala na may mamahaling sofa. Ramdam ni Vanessa ang liit niya sa lugar. Mama, ang kinis ng sahig. Mag-ingat ka, baka madulas. Sumunod sila kay Aling Teresita papunta sa likod na bahagi ng bahay, sa may quarters ng mga kasambahay.
Hindi man kasing enggrande ng pangunahing bahagi ng bahay, maayos at malinis naman ang silid na ibinigay sa kanila. May maliit na kama, kabinet at sariling banyo. Dito kayo, maliit lang pero maayos naman. Ayos na po ito, maraming salamat. Maswerte ka at pinayagan ni Sir Ranger na isama mong anak mo. Napayuko si Vanessa. Kaya nga po, malaking tulong po ito sa akin. Pero teka, may bilin ako. Tumingin sa Aling Teresita kay Mia saka kay Vanessa. Siguraduhin mo hindi malikot ang bata. May pagkamatari ang kapatid ni Sir. Opo. Si Ma'am Odette, minsan mainitin ng ulo. Ayaw na ng maingay. Napalunok si Vanessa. Opo, sisiguraduhin ko pong hindi magiging sagabal si Mia. Hindi po ako makulit. Sabat naman ng bata. Bahagyang natawa si Aling Teresita at hinaplos ang buhok ni Mia. Sana nga. Ipinakita nito ang kusina, ang laundry area at sinabi ang mga oras ng trabaho. Maaga ang gising dito, 5:00 pa lang dapat gising ka na. Sanay po ako. May mga dapat at hindi dapat gawin. Huwag basta papasok sa opisina ni Sir nang walang paalam. Huwag gagalawin ng mga gamit ng amo kung hindi inutusan. At higit sa lahat, irespetong pribadong buhay nila. Opo, tatandaan ko po. At siya nga pala, nasa ibang bansa ang mga magulang ni Sir. May business meeting. Nabigla siya. May magulang pa po pala si Sir? Oo naman, hindi niya ba nabanggit sa'yo? Hindi po eh. Madalang din namang umuwi ang mga yon. Si Sir Ranger ang halos namamahala sa lahat. Tahimik na tumango si Vanessa. Mas lalong bumigat ang responsibilidad sa pakiramdam niya. Habang inaayos niyang kanilang mga gamit sa kwarto, nakamasid si Aling Teresita. Anak mo, ano? Nagulat si Vanessa. Opo, halata po ba? Hindi mo kailangang itago, kita sa mata mo. Napalunok siya. Natakot po ako na baka hindi tanggapin. Kung hindi ka tanggap, hindi ka papapasukin ni Sir. Mahigpit siya pero hindi ibig sabihin nun walang puso. May kung anong gumaan sa loob ni Vanessa sa sinabi ni Aling Teresita. At bago umalis sa matanda, muli ito nagpaalala. Isa lang ang tandaan mo. Dito sa bahay na ito, may kanya-kanyang mundong bawat isa. Huwag mong hahayaang madamay ang anak mo sa gulo. Opo, salamat po. Nang tuluyan ang maiwan silang mag-ina sa kanilang silid, naupo si Vanessa sa kama at napabuntong hininga. Mama, mabait po ba sila? Hindi ko pa alam anak. Pero kailangan nating maging maingat. Kaya natin to, Mama. Napangiti si Vanessa at niyakap ang anak. Anak, may sasabihin pa si Mama ha? Ano po yon? Kapag oras ng trabaho ko, dito ka lang muna sa kwarto natin. Huwag kang basta lalabas, okay? Bakit po? Hindi pa natin kilala ng mabuti ang mga tao dito eh. Hindi po ko lalabas, Mama, promise. Niyakap niya muli ang anak. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi dapat lumaking takot ang bata. Pero sa ngayon, mas mahalagang kaligtasan nilang mag-ina. Lumipas ang unang linggo nang hindi ganong magulo. Maaga siyang gumigising gaya ng utos ni Aling Teresita. Nagagawa ang mga gawaing bahay. Tumutulong pa sa kung anumang kailangan gawin. Hindi niya gaanong nakakausap si Ranger. Minsan lamang niya itong masilayan sa umaga na nakabihis sa pang-opisina at seryosong mukha. At sa totoo lang, mas pabor yun kay Vanessa. Less talk, less mistake. Isang gabi, habang naglalagay siya ng mga bagong punda sa guest room, lumapit si Aling Teresita. Vanessa, siya nga pala, agahan mo ang gising bukas. May okasyon po ba? Darating na mag-asawang Gray. Napahinto siya sa ginagawa. Ang mga magulang po ni Sir? Oo, galing sa ibang bansa. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit. Mahigpit po ba sila? Napabuntong hininga si Aling Teresita. Hindi naman, pero sanay sila sa kaayusan. Ayaw nila ng sumasablay. Opo, sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat. Mas mabuting maging handa. Ibang pakiramdam kapag nandito ng tunay na may-ari ng bahay. Tumango si Vanessa. Ngayon niya lang na-realize na kahit si Ranger ang nakakausap niya, hindi pa rin niya lubos sa kilala ang pamilyang pinasok niya. Maagang umuwi si Ranger ng araw na yon. Mahigpit kasi ang bili ng ina niya na kapag may family dinner dapat kumpleto.
At kapag hindi siya nakasipot, tiyak na sermon ang aabutin niya. Pero sa totoo lang, hindi lang ang pagdating ng mga magulang niya ang dahilan kung bakit maaga siyang umuwi. Ilan linggo na rin niyang iniiwasan ng sarili sa bahay. Madalas sa opisina na siya natutulog o kaya'y late na umuuwi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero mula nung unang araw na nagkita sila ni Vanessa sa opisina, may kung anong gumugulo sa isip niya. Hindi siya sanay na naapektuhan ng presensya ng isang tao. Pagbaba niya ng sasakyan, mula sa gilid ng hardin, may nahagip ang mga mata niya. Nakatayo si Vanessa sa may damuhan na may hawak na hose at maingat na dinidiligan ng mga halaman. Nakapusod ang buhok nito. May ilang hibilang tumatakas at tumarampi sa pisngi niya. Saglit siya napahinto. Hindi dapat. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Isa lang siyang kasambahay, pero bakit sa tuwing naiisip niya ito, parang may kulang sa paghinga niya. Napansin ni Vanessa ang presensya sa likod niya. Paglingon niya, bahagya siyang natigilan. Sir, maaga po yata kayo. Oo, dadating na kasi sila mama at papa. Pinatay na ni Vanessa ang hose at inayos ang pagkakapulupot nito. May kailangan pa po ba akong ihanda? Mukhang maayos naman ang lahat Saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Ranger. Kumusta naman kayo ni Mia? Hindi agad nakasagot si Vanessa. Nagulat kasi siya dahil kinukumusta sila ng amo. Maayos naman po, sir. Wala namang problema? Wala naman po. Napansin ni Vanessa ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Ranger na parang may gusto pa itong sabihin pero pinipigilan lang. Nakaka-adjust ba siya dito? Opo naman, sanay na po siya na tahimik. Sa hindi kalayuan, narinig nila ang tunog ng sasakyang papasok sa gate. Mukhang dumating na po sila. Bahagyang tumango si Ranger pero hindi agad umalis. Vanessa. Po? Huwag ka matakot. Hindi niya alam kung alin ang mas malakas. Ang kaba sa pagdating ng mag-asawang Gray o ang kakaibang init sa dibdib niya dahil sa lalaking nakatayo sa harapan niya. First time nang umiti si Ranger ng buong buo na parang may pahiwati na hindi lang kasambahay ang tingin niya kay Vanessa. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, bumukas sa malaking pinto ng mansyon at narinig ang matinis na boses ng isang babae. Ranger, anak! Nandito ka na pala! Agad na nagbagong ekspresyon ni Ranger. Bumalik ang seryoso at kontroladong anyo nito. Kailangan ko nang pumasok. Sige po, sir. Ngunit bago siya tuluyan lumayo, saglit siyang tumigil at bumulong kay Vanessa. Magpahinga ka rin minsan. At naiwan si Vanessa sa gitna ng hardin, habang ang puso niya ay ayaw manahimik sa pagtibok ng mabilis. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Ranger sa sinabi niyang yon. Abala si Vanessa sa buong kusina ng gabing yon. Mas maraming putahe ang inihanda kaysa sa nakasanayan. Si Aling Teresita na mahala sa lahat, habang si Vanessa at ang isa pang kasambahay ang tumutulong sa paghahain. Ate, dito po ba ilalagay ang dessert? Oo, sa may gilid. Mag-ingat ka, mamahalin niyang plato. Sagot naman ng isa sa mga kasambahay. Tahimik at mabilis ang pagkilos si Vanessa. Kahit kinakabahan, siniguro niyang maayos ang bawat galaw niya. Ayaw niyang magkamali, lalo na't unang beses niyang makakaharap ng direkta ang mga magulang ni Ranger. Mula sa kusina, dinig ang mga tawanan na mag-anak sa dining area. Ranger, mukhang pagod na pagod ka. Hindi ka na naman ba nagpapahinga? Sambit ni Celia sa anak na si Ranger. Ma, hanggat sa ikakaayos ang kumpanya, huwag kang mag-alala. May bago ka raw tauhan sa bahay. Sabad naman ang ama ni Ranger. Saglit na natahimik si Ranger bago sumagot. Kailangan din naman kasi ng dagdag na kasambahay dito. Naramdaman ni Vanessa ang bahagyang panlalamig sa palad niya. Alam niyang tungkol sa kanyang usapan. Maya-maya, tinawag sila ni Aling Teresita para magdala ng mga huling putahe. Pumuwesto silang mga kasambahay sa gilid ng dining area, tahimik na nakayuko lang. Doon na silayan ni Vanessa nang malapitan ang mga magulang ni Ranger. Ang ama nitong si Don Arturo ay may edad na pero matikas pa rin ang tindig. Samantalang si Celia ay elegante at may presensyang hindi mo basta matatakasan.
Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa negosyo, sinubukan ni Vanessa na manatiling hindi kapansin-pansin. Pero hindi nagtagal. Napahinto si Celia sa pagsubo at marahang itinaas ang tingin. Teresita. Yes po, ma'am. Tugon naman ni Aling Teresita. Sino yung bago? Parang biglang huminto ang mundo ni Vanessa. Ramdam niya ang pagtingin ng lahat sa direksyon niya. Si Vanessa po, ma'am. Siya po yung bagong kasambahay. Lumapit ka nga. Utos si Celia kay Vanessa. Bahagyang nanginig ang tuhod ni Vanessa pero lumapit siya at yumuko ng bahagya. Magandang gabi po. Sinuri siya ni Celia mula ulo hanggang paa. Ikaw ba yung may anak? Napalunok siya. Hindi niya inaasahan na malalaman agad ng ginang ang kanyang sikreto. Opo, ma'am. Nasaan ang bata? Nasa quarters po. Pinagbilinan ko pong huwag siyang lalabas. Sandaling katahimikan at parang hinihintay ni Vanessa ang susunod na tanong o pagsita. Ilan taon na siya? 7 taon po, ma'am. At pinayagan ka ng anak ko na isama siya dito? Bumaling si Celia kay Ranger. Ako ang pumayag, ma. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon na iwasan ng komplikasyon sa bahay? Hindi naman siya komplikasyon. Napatingin si Vanessa kay Ranger. Hindi niya inaasahan ang tono nitong diretsyo at may panindigan. Sigurado ka? Medyo naiirita ang saad ni Celia. Sandaling nagkatitigan na mag-ina at saka muling bumaling muli si Celia kay Vanessa. Anong trabaho mo bago ka napunta dito? Nagtrabaho po ako sa abroad bilang kasambahay din. Gaano katagal? 4 na taon po. At umuwi ka dahil? Hindi niya alam kung gaano karaming detalye ang dapat ibigay sa among kausap. Para po sa anak ko. Napansin niya ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Celia. Marami na nagsasabi niyan, pero hindi lahat kayang panindigan. Bago pa makasagot si Vanessa, inunahan na siya ni Ranger. Masipag naman siya, ma. Napatingin si Vanessa sa kanya, nagulat sa sinabing yun ni Ranger. Maayos siya magtrabaho, wala akong reklamo. Parang mas lumakas ang tibok ng puso ni Vanessa sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Talaga? Hindi pa rin makapaniwala si Celia. Yes, ma. It's good to hear. Mahirap makahanap ng mapagkakatiwalaan ngayon. Sabat naman ni Don Arturo, ang ama ni Ranger. Teresita, ikaw, kumusta ang trabaho niya? Baling naman Celia sa mayordoma. Maayos naman po, ma'am. Masipag at magalang. Hindi alam ni Vanessa kung saan ilalagay ang sarili. Parang gusto niya magpasalamat pero hindi siya dapat magsalita kung hindi ito tinatanong. Tignan natin. Sandaling natahimik ang hapag sa huling sinabing yun ni Celia. Ngunit sa loob-loob ni Vanessa ay parang may nagbubunying damdamin. Pinuri siya ni Ranger sa harap ng pamilya nito. Hindi yun basta formal na papuri dahil dama niya ang senseridad. Pwede ka nang bumalik sa kusina. Opo. Pagbalik niya sa kusina, halos hindi niya marinig ang ibang usapan dahil masyadong malakas ang tibok ng puso niya. Pinuri ka ni Sir. Pabulong na sinabi yon ng isang kasambahay sa kanya. Huwag ka nga maingay. Ngunit hindi niya maiwasan ang kakaibang init sa pisngi niya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ilang beses niyang nahuli ang sarili na napapatingin kay Ranger. At sa bawat pagkakataon, nahuhuli din siya nito. Isang saglit, nagtagpo ang mga mata nila. Parang pareho nilang nararamdaman ang isang kakaibang spark. Pagkatapos ng hapunan, unang tumayo si Celia at bumaling kay Ranger. Ranger, maagang meeting bukas. Huwag kang magpuyat, anak. Tumango lang si Ranger bilang pagsagot. Habang isa-isang umaalis ang pamilya mula sa dining area, dumaan si Ranger sa tabi ni Vanessa. Good job. Mahina lang ang boses ito at para sa kanya lang. Sandaling tumigil ang mundo niya sa sinabing yon ni Ranger. Sir, magpahinga ka rin. At tuluyan na itong naglakad palayo. Naiwan si Vanessa na ang isip niya ay hindi na sa trabaho. Pinuri at ipinagtanggol siya ni Ranger at simula nang dumating siya sa mansyon, hindi natakot ang nararamdaman niya. Kundi kilig, pero kasabay nito, may babala sa likod ng isip niya. Hindi ito ang mundo niya at ang pusong nagsisimulang magising muli ay baka masaktan lang kung hindi niya ito pipigilan.
Lumipas ang mahigit 1 taon mula nang tumira si Vanessa sa mansyon ng pamilyang Gray. Sa loob ng panahong yon, unti-unti siyang nasanay sa takbo ng buhay doon. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong malamig ang pakikitungo ni Celia sa kanya. Minsan ay parang walang dahilan ang pagsusungit ito at may mga araw naman na kahit maayos naman ang trabaho ni Vanessa ay may mapapansin pa din ito. Vanessa, hindi ba pwedeng mas maayos ang pag-ayos sa mesa? Hindi ka rin diri ang bahay ko. Pasensya na po ma'am, aayusin ko na lang po ulit. Pinipili na lamang ni Vanessa na maging tahimik. Kailangan niyang trabaho para sa anak niyang si Mia. Sa kabila naman ng lahat, naging maayos ang pakikitungo ni Ranger sa kanya. Hindi ito palaging nagsasalita. Ngunit ramdam ni Vanessa ang respeto nito. Minsan kapag may pagkakataon, kinakamusta nito si Mia o kaya'y tinatanong kung may kailangan ba sila. Isang umaga ng Sabado, lumapit si Vanessa kay Ranger sa may veranda. Hawak niyang maliit na bag ni Mia habang ang bata naman ay nakahawak sa kanyang kamay. Sir Ranger, magpapaalam po sana ako. Saan? Rest day ko po ngayon. Kung pwede sana lalabas kami ni Mia, kahit sandali lang. Tumingin si Ranger sa mag-ina saglit. Pupunta kami sa park? Saad ni Mia. Bahagyang napangiti si Ranger. Talaga? Opo, gusto lang sana niyang makalabas. Saglit na nag-isip si Ranger bago nagsalita. Sasama ako. Nagulat naman si Vanessa. Sir? Rest day ko rin naman ngayon eh. Bahagyang napakurap si Vanessa. Pero baka po may gagawin pa kayo. Wala. Bumaling ang tingin ni Ranger kay Mia. Okay lang ba sa'yo kung sasama ako? Oo naman po. Masiglang sagot naman ni Mia. Napatawa si Vanessa sa sigla ng anak. Sir, nakakahiya naman po. Don't bother. Saglit siyang tumingin sa loob ng mansyon. Wala din si mama ngayon, may charity event siya. Kaya makalipas ang ilang minuto, umalis silang tatlo sakay ng sasakyan ni Ranger. Sa parke na pinuntahan nila, agad na tumakbo si Mia papunta sa playground. Mama, look! Mia, dahan-dahan! Napangiti si Ranger habang pinapanood ang bata na umaakyat sa slide. Masayahin siya. Opo, kahit maliit pa lang, marami na siya napagdaanan. Umupo sila sa isang bench habang pinapanood si Mia na naglalaro. Gusto niya ba dito? Sobra po. Napabuntong hininga si Vanessa bago muling nagsalita. Hindi kasi siya madalas makalabas sa mansyon, kaya kapag may pagkakataon, gusto ko siyang dalhin sa ganito. Hindi mo kailangang magpaalam sa akin para dyan. Kailangan pa rin po kasi sa bahay niyo ako nagtatrabaho. Saglit na natahimik si Ranger. Hindi lang bahay ko yun. Napatingin si Vanessa sa kanya. Bahagi na rin kay ni Mia doon. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Sir, Ranger na lang. Hindi po pwede kasi amo ko po kayo. Napangiti si Ranger. Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin pagkatapos ng 1 taon? Hindi agad nakasagot si Vanessa. Tahimik silang nagmasid kay Mia na abala sa pakikipaglaro sa ibang bata. Mahal na mahal mo siya, no? Siya lang po meron ako. Nasaan bang kanyang ama? Sandaling natahimik si Vanessa at napababa ang tingin niya. Wala na po akong naging balita sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Ranger. Hindi madaling maging magulang mag-isa. Pero kakayanin kasi kailangan. Napangiti siya ng bahagya. Tumingin si Ranger sa kanya. Sa liwanag ng hapon, mas malinaw niyang nakita ang mga detalye ng mukha ni Vanessa. Ang simpleng ganda nito, ang pagod na nakatago sa mga mata, at ang lakas na hindi agad napapansin ng iba. Malakas ka. Napatingin si Vanessa sa kanya. Hindi naman po. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Parang may kung anong dumadaloy sa pagitan nila. Isang tahimik na damdaming matagal ng pilit itinatago. Sir, Ranger. Ranger. Ngayon lang niya binigkas ang pangalan nito at parang may kakaibang epekto yon sa kanilang dalawa. Mas lumapit ang bahagya si Ranger kay Vanessa. Hindi po tama. Ang ano? Ito. Bahagyang umiti si Ranger. Wala pa naman tayong ginagawa. Pero hindi siya umurong. Sa halip, lalo silang nagkalapit. Ramdam ni Vanessa ang init ng presensya nito. Kasabay ng nararamdaman niyang bilis ang tibok ng kanyang sariling puso.
Dahan-dahang inilapit ni Ranger ang mukha niya kay Vanessa. At sa sandaling yun, halos magdikit na ang mga labi nila nang biglang, Mama! agad silang napatras sa isa't isa. Tumakbo si Mia papunta sa kanila habang may hawak na maliit na bulaklak. Tignan mo to, Mama! Huminga ng malalim si Vanessa habang inaayos ang sarili. Ang ganda naman yan, anak. Para sa iyo, Mama. Kinuha ni Vanessa ang bulaklak at ngumiti. Salamat, anak. Samantala, habang nakamasid si Ranger sa mag-ina, may kung anong hindi niya maipaliwanag na pakiramdam sa dibdib niya. Kung hindi dumating si Mia, baka may nangyari na hindi na nila mababawi. Ngunit kahit na ganun, alam nilang pareho na may nagbago na sa pagitan nila. At kahit pilitin man nilang itanggi, pareho na nilang nararamdaman yun. Maghahapon na silang nasa labas. Matapos maglaro si Mia sa park, dinala pa sila ni Ranger sa mall. Kumikinang ang mga mata ng bata habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Mama, laki po ng mall dito. Napangiti si Vanessa habang nakatingin sa paligid. Oo nga anak, pero huwag kang masyadong lalayo Tahimik lang na naglalakad si Ranger sa tabi niya. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Mia na tuwan-tuwa sa bawat tindahang nadadaanan. Huminto si Mia sa harap ng isang tindahan ng laruan. Mama, tignan mo! Nakatingin siya sa isang malaking stuffed toy na halos kasindaki niya. Napabuntong hininga si Vanessa dahil mukhang hindi niya afford ang gusto ng anak. Mia, mahal yata yan anak. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, pumasok na si Ranger sa loob ng tindahan. Sir Ranger, ngumiti lang ito. Pumili ka. Napahinto si Mia at bumaling kay Ranger. Talaga po? Oo, pumili ka na gusto mo. Napatingin si Vanessa kay Ranger na parang pinipigilan ng sarili. Sir, huwag na po, nakakahiya na. Bakit naman? Ang dami na po ninyong ginagawa para sa amin. Sus, wala yun. Lumuhod si Ranger sa harap ni Mia. Ano bang gusto mo dyan? Nag-isip ang bata bago itinuro ang stuffed toy na kanina pa niyang tinititigan. Ito po. Napatawa si Ranger at tinuro sa sales lady ang napili ni Mia. Ilang minuto lang ay hawak na ni Mia ang malaking teddy bear. Hindi matanggal ang ngiti sa mukha ng bata. Mama, ang lambot! Napailing na lang si Vanessa. Sir, hindi na po sana. Shh, hayaan mo na. Pero, masaya naman siya. Napatingin si Vanessa kay Mia na yakap-yakap ang bagong laruan. At totoo nga, sobrang saya ng bata. Napabuntong hininga na lang si Vanessa. Salamat po. Hindi pa doon natapos ang araw nila. Dinala pa sila ni Ranger sa isang tindahan ng damit ng mga bata. Pagsapit ng gabi, saka pa lang sila nagpasyang kumain bago umuwi. Tahimik na kumakain si Mia pero halatang pagod sa maghapon nilang lakad. Paglabas sila ng restaurant ay tuluyan na itong nakatulog. Kaya si Ranger na nagbuhat sa bata papunta sa sasakyan. Sir, kaya ko na po. Ayos lang. Maingat itong inilapag si Mia sa likod ng sasakyan habang yakap pa rin ito ang teddy bear. Habang nasa biyahe sila pa uwi, biglang bumangal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa traffic. Tahimik ang loob ng kotse at tinitigan ni Vanessa ang mga kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Parang may gusto siyang sabihin pero nahahadlangan ng kaba sa dibdib. Sir Ranger, Salamat po. Napatingin si Ranger sa kanya sandali bago muling tumingin sa kalsada. Para saan? Sa lahat-lahat po. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Sa pag-intindi sa sitwasyon namin, sa pagpayag na manatili si Mia sa mansyon at sa pagtrato sa kanya na parang hindi niya naituloy ang sasabihin ng putulin siya ni Ranger. Hindi lahat ng tao katulad mo. Napakunutan noon ni Vanessa. Kasi kahit pagod ka na, inuuna mo pa rin ang anak mo. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. At sa pagkakataong yun, parang may kung anong humila sa kanila palapit sa isa't isa. Parang kusang gumalaw ang katawan ni Vanessa. Hindi siya umatras at sa loob ng ilang segundo, halos magdikit na ang mga mukha nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Vanessa. Sir, pero bago pa niya matapos ang sasabihin, dahan-dahang dumampi ang labi ni Ranger sa labi niya. Isang marahang halik na parang matagal na nitong gustong gawin yun. Napapikit si Vanessa.
Parang tumigil ang mundo niya sa sandaling yun. At nang bahagyang lumayo si Ranger, pareho silang parang nawala ng salita. I'm sorry. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi ko na napigilan. Tahimik lang si Vanessa pero hindi rin niya itinanggi ang nararamdaman niya. Pagdating nila sa mansyon, tahimik na bumaba si Ranger at binuhat muli ang mahimbing ng natutulog na si Mia. Maingat niyang inakyat ang hagdan papunta sa quarters ng mag-ina. Dahan-dahang inilapag ni Ranger si Mia sa kama. Mahigpit pa rin itong yakap ang teddy bear. Napangiti doon si Ranger. Mukhang hindi na niya bibitawan yan. Mahinang natawa si Vanessa. Salamat po ulit. Tumingin siya kay Ranger. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Tahimik na tumango si Ranger. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang. Opo. Saglit silang nagkatitigan. At bago umalis si Ranger, muli itong lumapit. Dahan-dahan itong hinawakan ng pisngi ni Vanessa. At muli siyang hinalikan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas. Naiwan si Vanessa sa loob ng kwarto na parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Napahawak siya sa sarili niyang labi. Hindi to totoo. Ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Humiga na siya sa tabi ng anak at kahit ipinikit na niya ang kanyang mga mata, paulit-ulit pa rin sa kanyang isip ang lahat na nangyari. Lalo ng halik at paraan ng pagtingin ni Ranger sa kanya. Ngunit hindi niya alam sa kabilang bahagi ng mansyon, may mga matang nakamasid sa lahat. Mahigpit ang pagkakahawak ni Celia sa hawakan ng balcony habang pinapanood si Ranger na papasok ng bahay. Vanessa, malamig ang kanyang boses. Hindi ka pwedeng mapalapit sa anak ko. Unti-unting ipinikit nito ang kanyang mga mata. Hindi kailanman. At doon pa lamang nagsisimula ang unos na hindi inaasahan ni Vanessa. Maaga pa lamang ay abala na si Vanessa sa paglilinis ng salas ng mansyon. Paminsan-minsan ay napapahinto siya at napapangiti ng bahagya. Napaka-energetic niya ngayong araw. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Lalo ng halik na hanggang ngayon ay nananatili pa sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa mop at napailing sa sarili. Ano ba to? Mahina siya natawa sa sarili at hindi niya namalayan na may paparating sa likod niya. Vanessa, nagulat siya at napalingon agad. Ay, Aling Teresita, magandang umaga po. Gumiti ng bahagya ang mayordoma habang hawak ang tray na may isang maliit na tasa. May papagawa sana ako. Ano po yon? Iniabot nito ang tray sa kanya. Dalhin mo ito sa garden para kay Ma'am Celia. Kinuha naman agad ni Vanessa ang tray. Sige po. Ngunit bago siya makaalis ay nagsalita muli ang matanda. Ikaw daw kasi ang gusto niya magdala. Bahagyang nagtaka si Vanessa. Ako po? Oo o siya, dalhin mo na at baka mag-alburuto na yon. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik na lamang siyang tumango at napangiti. Sige po. Maingat niyang hinawakan ng tray habang naglalakad papunta sa likod ng mansyon kung saan matatagpuan ang malawak na garden. Sa gitna ng garden ay may maliit na mesa at upuan. Doon niya nakita si Celia na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Huminga ng malalim si Vanessa bago lumapit. Ma'am, dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa mesa. Narito na po yung tiyaan niyo. Tahimik lang si Celia, ni hindi man lamang ito tumingin sa kanya. Sandaling naghintay si Vanessa at nang wala namang sinabi ang babae, ay akma na sana siyang aalis. Kung wala na po kayong kailangan, sandali. Napahinto si Vanessa. Dahan-dahan siya napalingon muli. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Hindi agad sumagot si Celia. Sa halip ay dahan-dahan nitong ibinaba ang dyaryong binabasa. Saka lamang siya tinignan. At sa titig pa lang nito, ay parang may kung anong malamig na dumaan sa katawan ni Vanessa. Ikaw si Vanessa, tama? Opo, ma'am. Ang bagong kasambahay. Opo. Humigop si Celia ng tsaa bago muling nagsalita. Matagal ka na dito. Mahigit 1 taon na po. Tumango-tango si Celia. Mabilis ka nasanay sa bahay na ito. Hindi alam ni Vanessa kung paano sasagutin yon. Sinisikap ko lang po na gawin ang trabaho ko na maayos. Ngumiti si Celia. Yung ngiting parang may halong panunuri.
Mabuti naman. Saglit itong natahimik bago muling nagsalita. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang mga Gray? Opo, Ma'am. Talaga? Sumandal si Celia sa upuan. Isa kami sa pinakamalalaking pamilya sa negosyo sa bansa. Tahimik lang si Vanessa. Maraming taong gustong makalapit sa amin. Bahagyang kumunatan noon ni Vanessa, ngunit nanatili pa rin siyang magalang. Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin, Ma'am. Bahagyang napangiti si Celia. Talaga ba? Tinitigan niya si Vanessa mula ulo hanggang paa. Mukhang matalino ka naman. Naramdaman ni Vanessa na parang may kung anong ipinapahiwatig ang mga salita nito. Siguro, alam mo rin ang katayuan mo sa bahay na ito. Bahagyang sumikip ang dibdib ni Vanessa. Kasambahay po ako. Mabuti naman at alam mo kung ganon. Humigop muli ito ng tsaa. Dahil minsan may mga taong nakakalimot kung nasaan sila. Nanatiling tahimik lang si Vanessa. May mga taong umaabot sa mga bagay na hindi naman para sa kanila. Ramdam na ramdam ni Vanessa ang tinutukoy nito pero pinilit niyang maging kalmado. Ginagawa ko lang pong trabaho ko, Ma'am. Bahagyang natawa si Celia. Trabaho? Napailing ito. Hindi ko alam kung trabaho nga lang bang ginagawa mo. Napababa ng tingin si Vanessa. Malapit ka sa anak ko. Tumigil ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Napansin ko yon. Hindi makapagsalita si Vanessa. Si Ranger ay isang Gray. May pangalan siyang kailang panindigan. Saglit itong tumingin sa hardin. Balang araw, may pakakasalan siyang babaeng ka-level namin. Muling bumalik ang tingin nito kay Vanessa. At hindi sa isang kasambahay. Parang sinampal ng mga salitang yon si Vanessa. Hindi ko naman kailangang sabihin ng direkta, hindi ba? Bahagyang umiti si Celia. Mukha kang matalinong babae. Ramdam ni Vanessa ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niyang tumulo ang nagbabadyan luha. Lumugar ka. Stay away from my son. Mahina ngunit matalim ang boses ito. Biglang nanlambot ang tuhod ni Vanessa. Hindi na siguro nakakayanan ng mga pinagsasasabi ng ginang. Mama, wala po akong hindi ko sinabing may ginagawa ka. Putol agad ni Celia. Pinapaalala ko lang kung saan ka dapat lumugar. Tahimik na tumango si Vanessa. Hindi niya alam kung ano pa ang dapat sasabihin. Sa sandaling yon, may narinig silang boses mula sa likod. Good morning. Pareho silang napalingon sa papalapit na si Ranger habang nakaayos na para sa trabaho. Ngumiti ito at yumuko ng bahagya para humalik sa pisngi ng ina. Good morning, Ma. Good morning, anak. Napansin ni Ranger ang katahimikan saka tumingin kay Vanessa na nakatayo lang sa gilid. May problema ba? Agad na sumagot si Celia. Wala naman, anak. Pagkatapos ay tumingin ito kay Vanessa. Pwede ka nang umalis. Napatingin si Ranger sa ina. Mama. Wala nang nagawa si Vanessa kundi tumango. Sige po, Mama. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit habang dahan-dahan siya naglakad palayo. Pinipigilan niyang pagbagsak ng mga luha sa harap ng mag-ina. Habang papalayo siya, ay naririnig pa rin niya ang boses si Ranger na nagtatanong sa ina. Ngunit hindi na niya narinig ang sumunod. Pagpasok niya sa loob ng bahay, saka lamang tumulo ang unang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi nga kami bagay. Mahina niyang bulong. Bigla niyang naalala ang mga halik ni Ranger kagabi. Pero ngayon, parang lahat ng yon ay imposible. Nakalimutan niyang isa nga pala siyang kasambahay at si Ranger ay isang Gray, magkaibang mundo at magkaibang buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at pinilit na magpatuloy sa trabaho. Pero kahit anong pilit niyang maging matatag, hindi niya maitatanggi ang sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib. Mag-iisang linggo na nakalipas mula nang kausapin ni Celia si Vanessa sa garden. At sa loob ng mga araw na yon, may isang bagay na hindi nakaligtas sa mata ni Ranger. Kung dati ay nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, ngayon ay agad na itong yumuyuko at nagmamadaling umiwas. At alam niya kung bakit.
Kilalang kilala niyang kanyang ina. Hindi ito ang tipo ng taong mananahimik kung may hindi ito gusto. Kaya naman kinagabihan, nang makauwi siya sa mansyon, agad siyang dumiretso sa kusina. Nandoon si Aling Teresita na nag-aayos ng mga plato. Aling Teresita, napalingon na matanda. Ay, Sir Ranger, kayo po pala. Kakauwi niyo lang po? May tatanong sana ako. Ano po yon? Bahagyang nag-isip si Ranger bago nagsalita. Si Vanessa, ayos lang ba siya? Bahagyang umiti ang matanda na parang may alam. Maayos naman po. Teka, bakit niyo po natanong? Napabuntong hininga si Ranger. Umiiwas kasi siya sa akin eh. Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pag-aayos ng mga plato. Siguro po may dahilan. Alam niyo ba? Napatingin sa kanya si Aling Teresita. Sir, hindi lahat ng bagay kailangan sabihin. Sapat na yung naiintindihan natin sa kilos. Bahagyang kumunat ang noo ni Ranger, pero hindi na siya nagtanong pa. Maya-maya ay may naisip siyang paraan. Kinabukasan, sinadya niyang tiyakin na wala ang kanyang ina sa mansyon. May meeting ito sa isang hotel sa Makati at siguradong aabuti ng hapon bago makauwi. Eksaktong pagkakataon yon para makausap si Vanessa. Bumaba siya sa kusina kung saan naroon si Aling Teresita. May pabor sana ako. Napangiti ang matanda. Tungkol ba kay Vanessa? Napailing si Ranger at bahagyang natawa. Halata po ba? Sa edad kong ito, marami na ako nakita. Lumapit siya sa matanda at bumulong. Pwede niyo ba siyang utusan sa stock room? Ilang minuto lumipas, nakatayo si Ranger sa loob at naghihintay. At hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahang pumasok si Vanessa habang hawak ang listahan. Sabi ni Aling Teresita may kukunin daw dito. Bigla siya napahinto at nanlaki ang mga mata na makita niya doon si Ranger. Sir? Napailing si Ranger habang nakangiti. Hi. Agad namang kumabog ang dibdib ni Vanessa. Ano pong ginagawa niya dito? Ikaw. Napakunot ang noon niya. Ha? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Bahagyang umatras si Vanessa. Sir Ranger, kung may kailangan po kayo, oo meron nga. Lumapit si Ranger dito. Ikaw ang kailangan ko. Napairap si Vanessa. Sir, wag niyo naman po akong pagtripan. Hindi kita pinagtitripan. Tumigil siya sa harap nito. Bakit mo ba ako iniiwasan? Hindi agad sumagot si Vanessa. Sa halip ay yumuko siya at nagkunwaring naghahanap ng kahon. Hindi naman po. Vanessa. Mahina ngunit seryoso ang boses niya. Kinausap ka ba ni Mama? Biglang tumigil sa paggalaw si Vanessa. Tama ako, di ba? Napapikit si Vanessa sandali. Sir, anong sinabi niya? Hindi na po yun mahalaga. Para sa akin mahalaga. Huminga siya ng malalim. Sir Ranger, mas mabuti siguro kung lumayo na lang ako sa inyo. Napakunot ang noo ni Ranger. Bakit ba? Kasi napahinto siya. Hindi tayo bagay. Natahimik si Ranger. Isa lang akong kasambahay. At kayo, isang gray. Tumalikod si Vanessa. Habang hindi pa lumalala tong nararamdaman ko, mas mabuti siguro kung... Ngunit naputol ang sasabihin niya nang marinig niyang mahinang tawa ni Ranger. Bakit kayo tumatawa? Ngumiti si Ranger. Ibig sabihin, mahal mo ko? Nanlaki ang mata ni Vanessa. Ano? Narinig ko lahat. Hindi ko sinabi yon. Pero yun ang ibig mong sabihin. Namula si Vanessa sa inis. Sir Ranger, so mahal mo ko? Hindi. Napapadyak si Vanessa sa pagkainis. Lumapit naman si Ranger at biglang hinawakan ang kamay niya. Ako kasi, mahal kita. Biglang natahimik si Vanessa at nawindang sa sinabing yun ni Ranger. Sir, di ko kaya magpanggap na wala lang to. Tumingin siya ng diretsyo sa mata niya. Hindi kita kayang iwasan. Pero ang mama niyo, hayaan mo siya. Lumapit pa siya. Basta ikaw yung gusto ko. Huminga ng malalim si Vanessa. Sir Ranger, matatakot lang ako. Hindi kita pababayaan. At bago pa siya makasagot, dahan-dahang hinawakan ni Ranger ang kanyang mukha at hinalikan siya. This time, matagal na. Mas mainit at puno ng damdamin. Napakapit si Vanessa sa kanyang balikat. Sa loob ng stockroom na yon, parang nawala ang lahat ng takot at alinlangan at ang damdaming matagal na nilang pinipigilan.
Napahawak si Ranger sa bewang niya habang patuloy ang halikan nila. Ranger, paano ko malaman ng mama mo? Hindi ko hayaang saktan ka niya. Poprotektahan kita. Hinaplos niya ang kanyang buhok at napangiti doon si Vanessa. Muli siya nitong hinalikan. At sa sandaling yun, tuluyan ang sumuko si Vanessa sa damdaming matagal niyang itinatanggi. Kinagabihan, nagmamadali ang mga kasambahay sa paghahanda ng hapunan. Nakatayo si Vanessa sa may counter habang hinihiwa ang mga gulay. Tahimik lamang siya. Ngunit sa loob niya ay magkahalong saya at kaba ang nararamdaman. Napangiti siya ng bahagya nang maalala ang nangyari kanina sa stockroom, pero agad din niyang pinigilan ang sarili. Bigla namang nagsalita si Aling Teresita mula sa likod. Vanessa, pakidagdagan ng plato sa mesa, may darating na bisita si Ma'am Celia. Napatingin siya. Sige po. Habang inaayos niyang mesa, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. At kasabay noon ay ang boses ni Celia. Ranger, nandito na kami. Napalingon si Ranger na kagagaling lang din sa kanyang silid. Ngunit nang makita niya kung sinong kasama ng kanyang ina, bigla siyang natigilan. Clara? Ngumiti ang babaeng nasa tabi ni Celia. Maganda ito, elegante at halatang galing sa mayamang pamilya. Hi Ranger, long time no see. Lumapit ito at agad siyang bumeso. Napangiti naman si Ranger na halatang nagulat ngunit masaya. Oo nga I didn't expect you here. Nagkita kami kanina sa isang event kaya in-invite ko na siyang mag-dinner. Sabat naman ni Celia. Hindi naman ako tumanggi. Bahagyang tumawa si Ranger. Welcome back. Mula sa dining area ay nakatanaw si Vanessa sa tagpong yon. Napahinto siya sa pag-aayos ng mga plato at parang may kung anong sumikip sa dibdib niya. Mahina siya napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit pero parang biglang may kumurot sa puso niya. Mula sa sofa ay nakamasid si Celia at kitang-kita niya ang reaksyon ni Vanessa. Bahagya siya napangiti. Hindi na kinaya ni Vanessa pang panuorin ng mga nangyayari. Saktong tapos na rin naman ang kanyang trabaho. Tahimik siya lumapit kay Aling Teresita at nagpaalam na. Aling Teresita, tapos na po ako. O siya, sige na iha, magpahinga ka na. Salamat po. Tahimik siya lumabas ng kusina. Habang naglalakad sa pasilyo papunta sa quarters, ay pilit niyang pinipigilan ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi naman dapat ako masaktan. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi naman kami. Napahinto siya sa pag-iisip. Hindi niya alam kung ano nga ba ang meron sila. Pagdating niya sa kanilang silid, ay agad niyang binuksan ang pinto at hinanap si Mia. Mia? Napakunot ang noon niya. Tahimik kasit walang sumalubong sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib niya. Nasaan na naman kaya yung batang yun? Agad siya lumabas ng kwarto upang hanapin ang anak. At habang naglalakad sa pasilyo, may narinig siyang sigaw ni Carmela mula sa sala. Ano bang ginagawa mo dito? Napahinto si Vanessa. Kasunod noon ay ang umiiyak na boses ng isang bata. Di ko po sinasadya. Agad siyang tumakbo papunta sa sala. At ang sumalubong sa kanya ay ang anak niyang umiiyak sa harap ni Carmela. Nakatayo din doon si Celia, Ranger at ang bisitang si Clara. Galit na galit si Carmela habang hawak ang isang maliit na music box. Pinakailaman mo mga gamit ko! Umiiyak lang si Mia. Nakita ko lang naman pong tumutunog. Sinungaling! Singhal ni Carmela. Napayuko ang bata. Magdanakaw ka ba? Biglang nag-init ang ulo ni Vanessa. Agad niya nilapitan ng anak at niyakap ito. Mia! Humagulgol ang bata sa kanyang dibdib. Ano ba nangyari? Galit na galit si Carmela. Ano nangyari? Pinakalaman ng anak mo mga gamit ko. Hindi po magnanakaw ang anak ko. Talaga? Bakit nasa kanya to? Ipinakita nito ang music box. Alam mo ba kung gaano to kamahal? Pasensya na po kung hampas lupa talaga. Nanlaki ang mata ni Vanessa. Pati anak mo, ganun din. Mas lalong umiyak ang bata. Paalisin niyo na sila dito, ma! Tumingin ito kay Celia na tahimik lang habang pinagmamasdan ng eksena. Ayoko may magnanakaw sa bahay natin! Biglang nagsalita si Ranger. Tama na, Carmela! Napalingon ng lahat sa kanya. Bata lang yan.
So, kinakampihan mo sila, kuya? Di mo kailangang sigawan ng bata. Pinakailaman niyang gamit ko. Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng tao mga yan? Biglang tumingin si Celia kay Ranger. Ranger, bakit parang mas kinakampihan mo pa sila kaysa sa kapatid mo? Natahimik si Ranger sandali. Ma, bata lang si Mia. Pero anak siya ng kasambahay at may hangganan na dapat nilang gawin sa bahay na ito. Napahigpit ang yakap ni Vanessa kay Mia. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Pero bago pa magsalita si Carmela, lumapit si Ranger sa mag-ina. Halika na. Mahina niyang sabi kay Vanessa. Sir, ihatid ko na kayo. tahimik siyang tumango. Habang naglalakad sila papunta sa quarters, ay wala ni isa sa kanila nagsasalita. Hikbi lang ni Mia ang maririnig. Pagdating sa silid, ay dahan-dahang lumuhod si Ranger sa harap ng bata. Hey, Pinunasan niyang luha nito. okay ka lang? Opo. Magalang na tugon ng bata. Napangiti naman doon si Ranger. Hindi ka magnanakaw, okay? Tumango ang bata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Vanessa. Pasensya na kayo. Wala ka namang kasalanan, bakit ka nahingi ng pasensya? Kasalanan ko, hindi ko kayo naprotektahan. Natahimik si Vanessa. Pero sa loob niya ay ramdam niyang mas lalo lang magiging mahirap ang lahat. Dahil malinaw na hindi magiging madali ang laban nila sa pamilya ni Ranger. Maaga pa lamang ay mabikit na ang pakiramdam ni Vanessa. Halos hindi siya nakatulog na maayos matapos ang nangyari kagabi. Ang tensyon sa pagitan nila ng pamilya ni Ranger. Tahimik niyang inayos ang kama habang mahimbing pa ring natutulog ang anak. Paminsan-minsan ay napapatingin siya rito at napapangiti ng bahagya. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kaya ko to para sa iyo, anak. Mahina niyang bulong. Pagkatapos ay lumabas siya ng quarters upang magsimula sa kanyang mga gawain. Ngunit bago pa man siya makarating sa kusina, sinalubong siya ni Aling Teresita sa pasilyo. Vanessa, medyo alangan ang mukha na matanda. Pinapatawag ka ni Ma'am Celia sa sala. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Vanessa. Huminga ng malalim si Vanessa bago tumango. Sige po. Habang naglalakad siya papunta sa sala, bawat hakbang niya ay lalong bumibigat. May kutob siya kung ano ang mangyayari. Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya si Celia na nakaupo sa sofa. Nasa harap nito ang mesa kung saan nakalapag ang isang sobre. Hindi agad nagsalita si Celia. Pinagmasdan muna niya si Vanessa mula ulo hanggang paa. Alam mo kung bakit kita pinatawag? Hindi po, Mama. Kinuha ni Celia ang sobre sa mesa at itinulak yon palapit kay Vanessa. Buksan mo. Nagdadalawang isip si Vanessa, ngunit sinunod niya. Pagbukas niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Puno iyon ng pera kaya napatingin siya kay Celia. Para saan po ito? Bayad. Sumandal si Celia sa sofa. Para lumayo ka na sa anak ko. Nanlamig ang pakiramdam ni Vanessa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko kung ano nangyayari sa pagitan niyo ni Ranger. Nanahimik si Vanessa. At ayoko nito. Mahigpit niyang hinawakan ng sobre bago ibinalik sa mesa. Hindi ko po ito matatanggap. Bahagyang napatas ang kilay ni Celia. Huwag ka na magpanggap. Alam kong hindi madali ang buhay na meron ka. May anak ka pang pinapalaki. Mas mapapadali ang buhay niyo kung tatanggapin mo yan. Pero hindi po ganyan ang gusto ko. Bahagyang tumalim ang tingin ni Celia. Ano ba talagang gusto mo sa anak ko? Huminga ng malalim si Vanessa. Hindi ko po siya nilapitan dahil mayaman siya. Talaga? Mahal ko po si Ranger. Nanlaki ang mata ni Celia. At hindi ko siya ipagpapalit sa kahit anong kalaking pera. Saglit na natahimik ang buong sala. Hindi inaasahan ni Celia ang ganong katapang na sagot ni Vanessa. Kung yun lang po dahilan kung bakit niyo ako pinatawag, aalis na po ako. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng sala. Napahawak si Celia sa braso ng sofa. Hindi siya humingi ng pera. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa isip niya, ibang klaseng babae si Vanessa kumpara sa inaakala niya. Hindi pera ang habol nito sa anak. Samantala, mabilis na bumalik si Vanessa sa quarters at kinuha si Mia. Halika na, anak. Saan tayo pupunta, Mama? Pinilit niyang ngumiti. Uuwi na tayo.
Hawak ang kamay ng anak. Naglakad sila palabas ng mansyon. Habang papalapit sila sa gate, biglang may sasakyang pumasok at huminto yon sa harap nila. Bumaba si Ranger. Vanessa! Napansin niya agad ang bag na dala nito. Saan kayo pupunta? Hindi agad nakasagot si Vanessa. Napatingin si Ranger sa mansyon at nakitang ina nitong nakatayo sa pintuan. Doon niya naintindihan. Ma, lumapit siya sa ina. Ano sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na lumayo sa'yo. Sagot naman ni Celia. Napahigpit ang kamao ni Ranger. Ata, binigyan ko siya ng pera. Tahimik na sandali. Pero hindi niya tinanggap. Nagulat si Ranger at lumapit siya kay Vanessa. Umalis ka dahil doon? Ayokong maging dahilan ng gulo sa pamilya niyo. Hinawakan niyang kamay ni Vanessa. Kung ayaw ka nilang tanggapin, huminga siya ng malalim. Iiwan kong kumpanya, sasama ako sa inyo. Nalaki ang mata ni Celia. Ranger, mas mahalaga sila sa akin, ma. Tinuro niya si Vanessa at si Mia. Ang pamilya ko. Natahimik ang paligid, ngunit biglang hinila ni Vanessa ang kamay niya. Hindi mo kailangang iwan ang lahat para sa akin. Handa akong gawin yun para sa'yo. Pero hindi ko hayaang mangyari yun. Mahal kita, pero hindi ko sisirain ang pangarap mo. Tahimik na nakatingin si Celia sa kanilang dalawa. Sa sandaling yun, napagtanto niya ang isang bagay. Kung pera ang habol ni Vanessa, hindi nito tatanggihan ang alok niya, lalo na't malaking halaga yun. Kung gusto nitong gamitin si Ranger, hindi nito pipigilan ng anak niyang iwan ang kumpanya. Dahang-dahang lumapit si Celia. Hindi niyo na kailangang umalis. Nagulat silang lahat. Hindi ko pa rin gustong ideya na ang anak ko ay may karelasyong kasambahay. Huminga siya ng malalim. Pero malinaw na mahal niyong isa't isa. Tumingin siya kay Vanessa. At hindi ka pala ganong klase ng babae. Tahimik lang si Vanessa. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabing yon ni Celia. You can stay. Hindi man masaya ang tono ng boses si Celia, pero malinaw na yon na ang kanyang desisyon. May ngiti sa mukha ni Ranger habang yakap niya si Vanessa at si Mia. Dahil alam niyang kahit mahirap, unti-unti nang tinatanggap ng kanyang ina ang babaeng mahal niya. Lumipas ang ilang taon mula nang mangyari ang lahat ng pagsubok na halos sumira sa pag-iibigan ni Vanessa at Ranger. Ngunit sa huli, pinili pa rin nila ang pagmamahal. Sa loob ng mansyon ng pamilya Gray, hindi nakasambahay si Vanessa. Isa na siyang ganap na miyembro ng pamilya at si Mia. Ang dating kwartong tinutuluyan niya at ni Mia sa quarters ay matagal nang napalitan ng maluwang na kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Doon na sila nakatira bilang mag-asawa. Isang umaga, maagang nagising si Vanessa. Tahimik niyang inayos ang kumot sa kama habang natutulog pa si Ranger sa tabi niya. Huminga siya ng malalim at napangiti. Kahit ilang taon ang lumipas, parang panaginip pa rin ang lahat para sa kanya. Nagsimula siya maganda ng almusal at hindi nagtagal. Naramdaman niya ang yakap mula sa likod. Bakit gising ka na? Ikaw kasi, wala ka na sa tabi ko. Napangiti siya. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, hindi mo na kailangan gawin to. Alam ko, asawa na kita. Mas lalo kong gustong tumulong. Napailing na lang si Ranger. Kung makikita ka ni mama na naghuhugas ng pinggan ulit, baka siya pa yung ma-stress. Sa katunayan, unti-unti nang tinatanggap ni Celia si Vanessa. Hindi man naging madali at agad-agad, pero nakita niya kung gaano kamahal ng anak niya ang babaeng ito. At kung gaano din kamahal ni Vanessa si Ranger. Sa kabilang bahagi ng mansyon naman, naglalakad si Mia habang hawak ang kamay ng maliit niyang kapatid. Ang batang yon ang bunga ng pagmamahala ni na Ranger at Vanessa. Ang bunga ng sandaling yon sa stock room. Mama! Napangiti si Vanessa at lumuhod upang yakapin siya. Good morning, anak. Nagutom ako, ma'am. Bango nang niluluto mo. Pareho tayo. Napatawa naman si Vanessa. Ngunit hindi lahat sa mansyon ay masaya sa sitwasyon. Nakatayo si Carmela sa may hagdan. Nakatiklop ang mga braso at nakasimangot habang pinagmamasdan ng eksena sa kusina. Hindi pa rin niya tanggap si Vanessa. Para sa kanya, isa pa rin itong dating kasambahay na hindi dapat naging bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit kahit ano pang sabihin niya, hindi yun mahalaga kay Vanessa. Dahil alam niyang mahal siya ni Ranger at may basbasa sila ng mga magulang nito.
Napangiti si Celia habang pinagmamasdan ng isang pamilyang masaya na nagsasalo-salo sa almusal. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito na ang babaeng pinagsabihan niyang lumugar ay magiging bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit habang pinapanood niya kung paano alagaan ni Vanessa ang anak niya, kung paano nito mahalin ang mga apo niya, napagtanto niyang nagkamali siya noon. Minsan, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa puso. Matapos ang almusal, tumayo si Ranger at hinawakan ang kamay ni Vanessa. Halika nga dito. Bakit? Bigla niya itong hinila palapit at niyakap. Ranger, I love you. namula si Vanessa. Sa harap ng mama mo? Kahit saan. Napailing si Celia ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Isang bagong araw para sa pamilya at bagong simula. At para kay Vanessa, ang dating kasambahay na minsang minata at pinagdudahan. Napatunayan niya na ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang kahit anong hadlang. At sa huli, ang puso pa rin ang mananaig. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!